bakit ay kay hirap madalhin ang pasanin, kung kaya tayo'y nag-aalinlangan. Ngunit humingi nang may pagtitiwala sa Diyos natin. Lumuhod, lumapit sa Amang Diyos natin, ang mga pangako niya'y di kukupas. Lumuhod, manalangin ng mainam at manalig sa may hawak ng bukas. Kung di maintindihan kanyang kalooban, sa harapan ng ating Diyos, lumuhod, lumapit sa Amang Diyos natin, ang mga pangako niya'y di kukupas. Lumuhod, manalangin ng mainam at manalig sa may hawak ng bukas. Kung di maintindihan kanyang kalooban, sa harapan ng ating Diyos, lumuhod. Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Good morning po. And welcome sa ating pong broadcast ngayong umaga, Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. And muli, bago tayo tuluyang mag-umpisa ngayong umaga mga kapatid, inaanyahan ko po kayong samahan ako sa isang natatanging panalangin. Tayo po'y manalangin. Kagalang-galang at minamahal naming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami nagpapasalamat, kami nagpupuri, kami sumasamba sa inyo. Muling dinadakila ang inyong banal na pangalan, kayo po dyan sa kaitaasan ng mga langit. Maraming salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Naranasan namin, O Diyos, ang pag-iingat sa buong gabi na lumipas. Kami inyong inilayo sa kapahamakan, iniligtas, binahong muli sa aming pagkakatulog ng larawan ng kamatayan. Pinagkalooban kami ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang provisions, mga provisions na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Sadyang kayo po'y kapuri-puri, mahal naming Ama. Kaya ngayong umaga, sa amin pong maikling pagsasama-sama, kami inyong samahan, ang kapangyarihan ninyo ang sumaamin, pagkalooban kami ng karunungan upang ma-discern po namin ang mga katotohanan, ang mga encouragement sa amin, ang mga pag-asa, ang mga pangako na siyang aming pagbubulayan ngayong umaga, Panginoon, ay ito naway maging beneficial sa bawat isa sa amin, sa bawat makikinig, sa bawat
mga taong maaabot ng mga panalangin ito at ng mga pag-aaral. Ipapahintulot na maging instrumento ito ng muling paglapit, muling paghakbang papalapit sa inyo, Panginoon. At patuloy naming makamtan ang inyo pong banal na pakisama ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga araw. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral na ito, maging kapurihan sa inyong banal na pangalan, maitaas ang inyong kapurihan, maitaas ang inyong pong pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patnubayan niyo po kami at samahan ang kapangyarihan nawa ninyo ang sumaamin at ganoon din po, i-bless niyo po ang mga sasabihin ko ay para sa iyo lamang, Panginoon. At maitaas ang iyong banal na pangalan. Pagpalain kaming sama-sama, ipagpatawad na muli ang aming mga kalikuan at mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. Pagpalain kaming sama-sama. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mga minamahal na mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat. Paki-feedback lang po ako kung okay po yung sound kasi wala po akong headset today. Baka may issue po tayo sa sound. Ako po humihingi ng paumanhin din kahapon dahil may issue po kami dito ng electricity uli. Mga kapatid, hindi nakapag-broadcast po si Brother Jonathan kahapon, mga kapatid. At ngayon po naman, supposed to be ay si Pastor Arian ang inyo pong mga kasama. Ipanalangin po natin, mga kapatid, na umokay ng kanyang kalagayan. May ubot sipon po siya, kaya hindi po natin nakasama today. Mga kapatid. So, good morning po sa inyong lahat. Laging pasalamat sa Panginoon na tayo po ay kanyang pinapahintulutan, mga kapatid, na magtuloy-tuloy sa ating pong broadcast. Ayan. So, okay naman pala, Pastor Ray. Salamat po, Pastor Rada. Pastor nga pala, if invitation, if you are more willing, mayroon pang isang slot dito po sa aming StreamYard. Tuwing umaga kung kayo po ay vacant at hindi naman makakabigat, ay ini-invite namin po kayo dito. Bibigyan ko po kayo ng isang slot dito po sa StreamYard tuwing umaga. Ang available po ay Thursday. Ayan po, mga kapatid, Thursday. Pwede ko pong ibigay sa iyo yan, mga pastor. At saka yung palang Friday. Kasi si Pastor Elihay ay hindi po natin na makakasama for the time being kasi siya po ay na-assign sa coastal area ng Paluan, ay wala pong signal po doon. Wala pong signal. Kaya siguro kung bakante po si Pastor Rada, ibigay po natin yung Friday. Ayan po. So nakikita niyo po sa ating stream, sa ating pong screen, yung mga, yan po ay real time, yung mga nagko-comment, yan po sa screen po natin. Kaya minsan hindi ko na po binabasa yung mga nagko-comment kasi nakikita na po sa ating screen para makatipid din po tayo ng oras. Ayan, praise God po, Pastor. Ayan, sabi po ni Pastor. Sige po, sir. It's my pleasure to serve. Thursday na lang po ako. Ayan, Thursday. Salamat po. And si Sir Mike naman ay babalik po ng siya ng February. So yung slot po ni Pastor Elihay, ibibigay po natin sa Friday. Thank you po, Pastor. Praise God po. Okay? So mga kapatid, ang Hope at Calvary Ministries ay isang ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na tuwing umaga po ay magbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. At siyempre po, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga tao na patuloy pong ginagamit upang maging daluyan ng pagpapala para ang Hope at Calvary Ministries ay magpatuloy, mga kapatid. So praise God po. So ngayong umaga po ay napakaganda ng ating pong pag-uusapan, mga minamahal. Ninong Jo Cardona, good morning naman po.
na ngayong umaga ay muli nating titingnan, mga kapatid, Sister Jubilab, kay Ate Esther, at kay Sister Annabeth na patuloy pong nakakasama natin na atin pong i-reflect itong topic na ito, mga kapatid. Ito po, Yan, inilagay ko sa screen. Yan. Okay. As our example, Christ is all and in all. Amen, mga kapatid. Bilang halimbawa natin si Kristo, siya po ang lahat-lahat. Mga kapatid. Parang napakaganda rin na ito pong topic na ito ay synchronize. Parang synchronize din po siya, May pagkakatulad dun sa ating pong Bible study guide, Unity through Humility, na pinag-uusapan po dito yung mind of Christ, mga kapatid. Pero sa atin po, dito po sa Reflecting Christ, our perfect example, as our Christ example, Christ is all and in all, mga kapatid. Wala pong iba, wala nang ibang magiging tularan. Wala nang ibang magiging tularan po tayo, kundi ang ating pong Panginoon, mga kapatid, Walang ibang pinakababuting halimbawa ang ating makikita po tayo, magiging pattern ng pananampalataya, ng pag-uugali, ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. So, as our example, Christ is all and in all. So, we will reflect today, ano po ang gustong iparating sa atin ng Panginoong Hesus tungkol sa bagay na ito, mga kapatid, na siya po yung talagang lahat-lahat. Wala na pong iba, mga kapatid, So, we will reflect today ano yung mensahe sa atin ng Panginoon. So, ang atin pong talata ngayong umaga ay makikita po sa John 1:4. In Him was life, and the life was the light of men. Amen, mga minamahal. So, sa Kanya po, sa Kanya ay may buhay, At tinutukoy po dito, mga kapatid, ay si Kristo, ang ating pong Panginoon, mamlitaliran. And makikita po natin dito, na Ate Lenny, na talagang ang buhay po, ang buhay ay na kay Kristo, mga kapatid. Okay? So, in Him was life, and the life was the light of men. So, madaling sa uluhin kasi napakaiksi, pero malaman, mga minamahal, In Him was life, and the life was the light of men. Kaya yung buhay ni Jesus, ay naging, mga kapatid, naging liwanag, sa maraming mga tao, mga kapatid. Kaya, kung kayo po'y makakita ng mga tao na binago yung buhay, ito po'y sa paraan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng mga tao. Kaya, mga kapatid, ang pattern po natin, ang tunay na halimbawa, ng ating pong buhay, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. So once we have the life in Christ, mga kapatid, that light, ay magsisilbing po sa ating gabay, mga kapatid, In Him was life, and the life was the light of men. So talagang ito po ay very timely, mga kapatid, na sa kapanahunan po natin ay hindi ko gusto, gusto ng Diyos, gusto ng mahal na Panginoon na yung buhay po natin ay magkaroon talaga ng liwanag. At yung liwanag na yan ay ang pinanggagalingan lang ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya as example, Christ is all and in all, mga minamahal. Kaya salamat sapagkat atin pong laging natututunan tuwing umaga na talagang si Kristo ang ating pong dakilang tularan ng pamumuhay po natin. Kaya salamat doon sa mga nagbabahagi, salamat doon sa mga isinishare si Kristo, by virtue ng ating pong pananalita, ng ating pag-iisip, ng ating mga gawa, mga kapatid, ng ating halimbawa. So, in Him was life, and the life was the light
of men. Kaya kung ang mga tao talaga ay gusto na magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng tunay na masaya, may pag-asa na pamumuhay, mga minamahal na mga kaibigan, ay sa pamamagitan po ng buhay ni Kristo. Mga kapatid, kayong ating pong tularan, yung ating pong ideal, no, na pinaghuhugutan, pinagmumulan ng mabuting halimbawa ay ating pong Panginoon. Yes, it is true. Nakakatulong din yung mga magulang po natin, no, mga pastor po natin, mga tao na mga kumbaga mayroong mga magandang ehemplo. Pero in totality, no, mga kapatid, no, it was Christ. It is Christ, mga kapatid, yung ating pong mabuting halimbawa pagdating po sa maayos, marangal, may pag-asa na pamumuhay. Ito po yung buhay ni Jesus, mga kapatid. Amen? Kaya lahat po ay mauuwi, no? Kay Kristo, mga kapatid. Mauuwi sa ating pong Panginoon, no? Mauuwi sa Kanya, no? So in Him was life, and the life was the light of man. Now, mayroon po ako ditong 4 na puntos na i-share sa atin ngayong umaga, no? Una, mga kapatid, no, ay ito po. When holiness becomes a priority, life find its true direction. Amen, mga kapatid? Kung ang kabanalan, another term for kabanalan ay perfection. So when holiness becomes a priority, life find its true direction. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, talagang kung paanong si Jesus ay binigyan niya ng priority yung perfection. Di ba mayroong talata na magpakabanal kayo, no? Sapagkat ako ay banal. Sister Penny. No? Kung gagawin lamang natin talaga na priority yung perfection, kung gagawin lang natin na ang kabanalan ay priority sa buhay po natin. Mga minamahal kong mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, life find its true direction. Amen, mga kapatid? Talagang magkakaroon ng magandang direksyon. Hindi yung buhay na bara-bara, buhay na walang direksyon. So it was Christ. It is Christ, mga kapatid. Kaya, yun nga lang, talagang we will make it intentional na magkaroon po tayo ng holiness, ng perfection, mga kapatid, na talagang intentional na gagawin po natin. Kasi ito po'y isa po sa mga kailangan natin na bago tayo pumasok sa kaharian ng Panginoon, no, mga kapatid, sa kanya pong pagbabalik, no, ay hindi pwedeng hindi tayo makaranas nito, no, mga minamahal na mga. Kasi pagdating po sa langit, walang papasok sa langit na hindi po banal, mga kapatid, no. Kaya ito po isa po sa mga part ng discourse ng ating pong Panginoon when He was here on earth, no, that holiness, perfection of character, no, if we will become it a priority, yung buhay po natin, Ate Beth Lyson, good morning naman kay Kuya Boy, no, na talagang yung buhay po natin ay magkakaroon ng maayos na direksyon, mga kapatid. Binabanggit nga po dito, gusto ko pong bigyan ng emphasis ito pong bagay na ito, no? The ethics inculcated by the gospel acknowledge no standard, but the perfection of God's mind. See, mga minamahal na mga kapatid, God's will. God requires from His creatures conformity to His will. Imperfection of character is sin, and sin is the transgression of the law. All righteous attributes of character dwell in God as a perfect, harmonious whole. Everyone who perceives Christ as his personal Savior is privileged to possess these attributes. This is the science of holiness. Ganda, mga minamahal na mga kapatid. Ano daw po? This is the science of holiness. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, no? Kaya kung unawain po natin yung agham ng kaligtasan, no, ay mauuwi at mauuwi kanino, mga kapatid? Doon sa nabayubay sa krus ng Kalbaryo.
Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya ito po'y isang napakagandang pangitain sa atin ngayong umaga na when we make Christ as our priority, when we make perfection, holiness of Christ be our priority, life finds new meaning, life finds new direction. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tuwing umaga tayo ay pinapaalalahanan ng ating pong Panginoon, no? Na i-secure po natin, no? Gawin nating prioridad, gawin po nating pangunahin, gawin po nating talagang mahalaga, no, yung kabanalan ni Kristo, mga kapatid. No, sabi nga ethics ng pananampalataya, no? Pag sinabing ethics, ito po yung standard, mga kapatid. No, meron po tayong ano po, sinusundang gabay. Ano, pagdating po sa pamumuhay natin, mga kapatid. Kaya when we make priority, when we make holiness, when we make perfection of Christ as our priority, mga kapatid, yung buhay po natin ay magkakaroon ng ibang direction. Ano? At hindi yung direction na kung ano lang. Ano, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito po, makikita po natin na talagang napakabuti ng ating pong Panginoon. Ano, mga minamahal na mga kapatid. Pinapakita po dito na Sister Marilyn Marquez Alvarez, na talagang yung lahat ng katuwiran, at yung attributes ng character na nananahan sa atin ay walang ibang pinanggagalingan yan kundi ang ating pong Panginoon. No? Kaya everyone who receives Christ as his personal Savior is privileged to possess. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Magkakaroon tayo ng pribilehiyo, no? Ng character, ng attribute ng ating pong Panginoon. At ito yung tinatawag na the science of salvation. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, the ethics inculcated by the gospel, no, is the standard, no, ng perfection ng ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, when holiness becomes a priority, life finds its true direction. So ano po ang inyo pong reflection dyan, mga kapatid? Pwede niyo pong ilagay sa ating pong ComSec at ating pong babasahin. If our God has given you a impression in your mind tungkol sa bagay na ito, mga kapatid, feel free, no, na mag-react, isulat niyo po dyan, mga kapatid, at ating pong babasahin. Okay? So, isa pa po, mga kapatid. Pangalawa, apat lang to, mga kapatid. Sabi rito, despite the fall, si mga kapatid, God makes perfection of character possible for humanity. Ngayong umaga, mga kapatid, sino baga dito sa atin ngayon ang walang kasalanan, yung hindi nagkasala? Sabi sa Romans, lahat po ay nagkasala, mga minamahal na mga kapatid. Kasama po ako, kasama po tayo. At minsan nga tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala, nagkakasala po tayo. Pero despite of this, mga minamahal na mga kapatid, sa kabila nito, mga kapatid, ay possible pa rin, mga kapatid. Hindi po imposible, possible pa rin na yung perfection, no, ay ma-attain, ma-achieve po ng sangkatauhan, mga kapatid. Kaya despite of the fall, despite ng kasalanan, no, ginawa ng Diyos, no, na possible pa rin, posible pa rin sa atin yung magkaroon po ng perfection ng character, mga kapatid. At ito po yung ating pong sinasanay. Ito yung ating pong pinapractice daily. Na tayo po yung magkaroon po ng ganito pong pag-uugali ng character ng ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi po imposible. Yung iba nahihirapan, yung iba ay mahirap daw, yung iba ay nagsasabing parang yung buhay ay napaka-imposible na magkaroon po ng
perfection of character. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, pag magiging imposible nga ito kung hindi po natin sasampalatayanan ang ating pong Panginoon, mga minamahal. No? Alam naman po natin na yung kabayaran ng kasalanan at ilita, and Kuya Noli, ay kamatayan. No? Pero ang Diyos, yung kanyang kaloob sa atin, ay walang bayad, ay ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya dito po, yung alok ni Kristo na kaligtasan, ng perfection of character, ay posible po. Bakit ito naging posible, mga kapatid? God Himself, no, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Amen? Kaya despite of the fall, God makes, mga kapatid, perfection of character possible for humanity. Hindi lamang sa akin, hindi lamang sa iilan, kundi sa lahat-lahat, mga minamahal na mga kapatid. Posible ito sa ating pong Panginoon. Okay? So, dito po mayroong binabanggit uli, no, sa atin tungkol sa bagay na ito. No? How glorious, ang sabi rito, how glorious is the fallen race through His Son. God has revealed the excellency to which man is capable of attaining. Si mga kapatid, capable. No? Capable of attaining. No? Ito pong bagay na ito, mga kapatid. No? Posible sa atin pong Panginoon. No? Na kung sa atin lang talaga, siyempre hindi ito posible. No? Pero dito po binabanggit na yung merito, no? Yung merit ni Jesus Christ, through the merits of Christ, man is lifted from his depraved state, purified and made more precious than the golden wedge of Ophir. It is possible for him to become companion of the angels in glory and to reflect the image of Jesus Christ, shining even in the bright splendor of the eternal throne. It is his privilege to have faith that through the power of Christ, he shall be made immortal. Yet, how seldom he realizes to what heights he could attain if he would allow God to direct his every step. Ang ganda, mga minamahal na mga kapatid, ito pong binabanggit sa atin ng ating pong Panginoon. No, that despite of the fall, we can make the angel companion. Despite of the fall, we can make Jesus be our pattern. Despite of the fall, mga minamahal na mga kapatid, we can have that immortal life. Kaya sabi dun sa ating talata, in him was life. And the life, became light to all men. Mga minamahal na mga kapatid. Amen? Kaya dito po isang wake-up call muli sa sangkatauhan, sa atin lahat na talagang hindi po imposible. No? It is possible for humanity, though we fall, no, mga kapatid, yung perfection na gusto ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya yun, ang sabi pa rito, it is possible for him to become companion of the angels in glory. No? Ganda nito, mga kapatid, na when we make intentional the righteousness of Christ in our lives, mga kapatid, no? Yung mga angels hovering, as a companion ng isang believer. Amen, mga kapatid? Hindi tayo pababayaan, no? Hindi tayo iwanan. Sasamahan tayo ng ating pong Panginoon. No? Kaya tayo, shining even in bright splendor of eternal throne, it is His privilege to have faith that through the power of Christ, He shall be made immortal. Ganda, mga kapatid. Yung immortality na pangako ng Panginoon, yung eternal life, no, magiging possible when we make God as our author and finisher of our faith, mga kapatid. Kung paanong dinidescribe ito sa Romans chapter 12, verse 2, mga minamahal. Mamaya babasahin natin, mga kapatid. Kaya pwede nating maging companion, no, ang ating mga anghel ng Panginoong Diyos, no, despite na tayo po ay despite of our waywardness, despite of our hard-headed, ayaw nating tumugon, ayaw nating sumunod, mga kapatid.
sa ating pong Panginoon, no, possible pa rin, no? Kaya mayroon pa ring mayroon ding kaparaanan ang Panginoong Diyos, mga kapatid, upang doon sa ating pong pagiging mapagmataas na pamumuhay, mga minamahal na mga kapatid, ay ito po'y magiging posible sa ating pong Panginoon. Okay? Kung mayroong condition lang, mga kapatid, kung atin pong pipiliin ang ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi nga lahat naman po ay nagkasala, walang matuwid. Mga minamahal na mga kapatid, wala. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. No? Di ba, mga kapatid, ayon sa Romans 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Yung ating pong kalagayan ay tayo po'y nagkasalang nilalang. Subalit sa kabila nito, despite of this state of man ng pagiging makasalanan, no, na hindi nakaabot dun sa kaluwalhatian ng Diyos, because of His love, because of God, because of His eternal love for us, mga kapatid, the perfection of character and attributes na kay Kristo ay magiging posible sa inyo at saka sa akin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang ating pong Panginoon. Na tayo po, ay inaring ganap. Ang ganda, mga kapatid. Inaring ganap tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sila ngayon ay itinuturing na ganap. Ganda, mga kapatid. No? Ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo. Ganda, mga kapatid. Naging ganap tayo, inaring ganap, no, ng ating pong Panginoon despite of our sins, despite of our imperfections. Kaya little by little, mga kapatid, step by step. And this is a process, mga kapatid. Ito isang proseso. Hindi ito sa isang ganon, isang palakpak o isang basa ng Bible ay tayo po ay perfect na, mga kapatid. We will make struggle, no, of this. But despite of the struggling, no, na state po natin, the promise is sure, mga kapatid. God makes perfection of character possible for humanity. Amen, mga kapatid. At ito yung hindi nare-realize ng marami, mga minamahal. Ito yung minsan ay nakakalimutan. Hindi lang minsan, malimit makalimutan ng marami na kaya ng Panginoon. Minsan kasi natin kinakaya eh. Minsan sinasarili natin. Minsan tayo lang gumagawa, mga kapatid. Kaya sabi rito doon sa bandang huli, yet how seldom he realizes to what heights he could attain if he would allow God to direct his every step. Amen, mga kapatid. Let us allow. Ipahintulutan po natin. Sir Nick Fabella and Mamay Fabella. And Sir Michael Chavez and Sir Mark, dyan sa Cavite, and Sister Grace Bumatay. Despite the fall, despite of our mistakes, despite of our darkest part of our lives in the past, mga kapatid, yung mga karimarimarim nating mga kasalanan, still God, still Jesus Christ, will help us to attain that perfection of character. So we learn from our mistakes, we learn from our fall, mga kapatid, kaya tayo po'y nandito ngayon, tinanggap si Kristo. At yung lahat ng tumanggap kay Kristo, mga kapatid, sa pamagitan ng biyaya, tinanggap yung biyaya, mga kapatid, ni Kristo, ay magiging possible po na magkaroon po tayo ng isang perfect na character, mga kapatid. Amen, mga kapatid. And again, gusto ko kung kayo paunahan, this is not our own. Ito po ay kaloob ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid. Gift. Even the faith, even the perfection of character, everything that we do, everything that we have for Christ, hindi yun gawa natin. Yun po ay dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. Dahil sa kanyang pag-udyok sa atin upang tayo po'y manatili sa kanyang banal na kalooban. He make us purified, mga kapatid. Ginawa tayong malinis, ginawa tayong puro
sa harapan ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya ang ganda. So ano mga kapatid yung number 1? Mga kapatid, ano nga yung number 1 po natin? No? Ang sabi po rito ay, when holiness becomes a priority, life finds true direction. And then pangalawa, despite the fall, God makes perfection of character possible for humanity. Amen, mga kapatid. Pangtatlo, mga kapatid, 4 lang ito, no? Sabi po rito, no, transformation becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Amen, mga kapatid. So, yun, no, yung transformation, no, ng ating pag-uugali, ng ating sarili, ng ating pong likas na makasalanan, mga kapatid, becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Sa ating pong sa ating pong Bible study guide, merong diniscuss dito na being like-minded, having the same love, being one of accord, of one mind. Now, binawit, what a picture. It is difficult to imagine how Paul could emphasize the importance of unity more strongly. As Paul will point out, the mind we are to have was also in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, yung kaisipan ng holiness, yung kaisipan ng perfection, yung kaisipan na yung ating mga gawa ay in line sa will ng ating pong Panginoon. Ito yung mind of Christ. Amen, mga kapatid? So we receive and live by the mind of Christ. So when we receive Christ, mga kapatid, no, that mind of Christ ay magiging posible sa atin. Amen, mga kapatid? Kasi iniibig niya tayo, minamahal na tayo, mga minamahal. Hindi niya tayo pinababayaan, mga kapatid. Laging nandyan siya. Pag tayo po'y nagkakasala, nandyan siya, mga kapatid. Pinapaalalahanan po tayo. Gusto niyang tayo po'y bumalik, no, mga kapatid. Ayaw niyang tayo po'y mamatay sa kasalanan. Kundi bagkos, tayo po'y magkaroon, Brother Marlon Lambino, ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ni Kristo. Kaya pag tayo po'y may pag-iisip ni Kristo, no, yung ating pong pagtangi ng ating kapwa mawawala at ipapagpalagay po natin, no, ang ating pong pagtingin ay yung iba ay mas okay kaysa sa akin, mga kapatid. Yun yung mind ni Kristo, mga kapatid. Humility, mga kapatid, mapagpatawad, mapagpakumbaba, matiisin, mahilig sa katuwiran ni Kristo, mahilig sa kabanalan. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ito po yung transformation na gusto ng Panginoong Diyos sa inyo at saka sa akin. So transformation becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Kaya ito po yung dahilan din kung bakit tayo po yung nangangaral, mga minamahal. Ito rin po yung dahilan kung bakit gusto natin yung iba ay makilala na rin na si Kristo. Ito rin yung dahilan kung bakit ipinapakilala natin yung Ebanghelyo ni Kristo. Because when we have the mind of Christ, transformation of character, transformation of our individuality, no, from worst, no, mga kapatid, to a better person, ay magiging possible. Amen, mga minamahal na mga kapatid. At gusto ko pong basahin ito pong sulat po sa atin ni Sister White bilang reminder. God permits. Pag sinabing God permits, pinapahintulot. God permits every human being to exercise his individuality. Hindi yun pinipigilan ng Panginoon. Yun ay freedom. He desires no one to submerge his mind in the mind of fellow mortal. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na yung isip ko, yung isip ninyo, mga minamahal na mga kapatid, ay kaisipan ng iba. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw ng Panginoon yun. No? Gusto ng Panginoon ay yung isip natin ay unite with the mind of Christ, mga kapatid. Those who desire to be transformed in mind and character are not to look to man, but to the divine example. God gives the invitation, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Philippians, kung inyo pong mapapansin po dun sa ating pong pinapag-aralan, Philippians chapter 2.
mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? Okay. Basahin po natin, no? Sa mga taga-Pilipos. Ano po? Philippians chapter 2. No? Sabi po rito mga kapatid, gusto kong umpisahan sa verse 1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagsaligsahan o pagmamataas, kundi sa kabanalan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung transformation will become possible when we receive and live by the mind of Christ. Amen, mga kapatid. Kaya ang ganda. Yung pag-iisip ng pag-ibig, yung pag-iisip ng kapakumbabaan, yung pagkagiliw sa katotohanan, yung pagkagiliw sa kahabagan, ipinapagpalagay na ang iba ay mabuti kaysa ating sarili, walang pagmamataas, walang paligsahan, hindi tinitingnan yung gawa ng iba, mga kapatid, hindi tinitingnan yung kapakanan ng sarili, kundi yung kapakanan ng iba. Ito po yung pag-iisip ni Jesus, mga kapatid. At magkaroon po tayo ng ganito pong pag-iisip. Sabi ng Panginoon. Hindi ako may sabi, mga kapatid. Magkaroon kayo sa inyo ng ganito pong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Amen, mga kapatid. Kaya in Him was life, and the light became light to men. Kaya mga kapatid, yung buhay ni Jesus ay magiging liwanag natin. Amen, mga kapatid. Kaya everyone is to stand. Everyone to make affirmation before it will become late, mga kapatid. Kaya habang may probation pa tayo na baguhin yung ating pong mga istruktura ng pag-iisip na baluktot, mga kapatid, we have still time. God is allowing a probation for us to rectify, to correct our mistakes, to correct our sinful nature, mga kapatid, by accepting, by receiving Christ as our personal Savior. And when we receive Christ as our personal Savior, that mind of Christ ay mapapupunta sa atin. Amen, mga kapatid. Everyone to stand before God with an individual faith, an individual experience. So, individual experience talaga yung kaligtasan ay individuality. We cannot save by group, mga kapatid. For us to imitate the example of any man, even one whom we might regard as nearly perfect in character, would be put our trust in a defective human being, mga kapatid. Kaya may iba namang mga tao talaga na mabuting halimbawa. Pero ang perfect example ng transformation of character ay walang iba kundi ang ating pong mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, siya lang at wala na pong iba would be to put our trust in defective human being. Kasi yung mga tao na sinusundan po natin ay katulad rin natin na mayroon pong defect, mga kapatid. Ma'am April Jane, and Sister Tere, good morning. Kay Tito Orlan, good morning. Sister Melissa, good morning. So yun po, mga minamahal na mga kapatid, ito po isang napakagandang pag-aaral. Kaya ang sabi po rito sa atin, Tia Inday, Pabrero, and Kuya Tio Lodi, sabi rito ni Sister Lita Lirag from Lipa City, we can do all things by God by the aid of the Holy Spirit, pray, study His words, and with faith, believe despite being sinners. Through grace, we can be transformed with a childlike character. Amen, mga minamahal mga kapatid. So, unti-unti, little by little, tayo po'y pinapolish ng ating pong Panginoon. Tayo po'y pinapakinis. Yung mga experiences po natin over
the day, mga kapatid, encountering with other people, mga kapatid, yung kapakumbabaan, etc., etc. Ito po ay kaparaanan ng Panginoon upang tayo po ay matransform, mga kapatid. Pinapahintulot yung ma-experience ng mga mapapait na mga karanasan, mga kapatid, yung mga experience po natin na nakikita natin na at the end of the day, nagkakaroon tayo ng realization, siya nga naman, kung hindi nangyari yun, hindi ko nakita yung aking sarili, something like that. So transformation becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid, purihin ang Panginoon. Kaya ano yung una, mga minamahal na mga kapatid? Ang una, yung when we make perfection a priority, life, will find direction in life. Pangalawa, mga kapatid, only Christ can give that perfection. And pangatlo, mga kapatid, transformation becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Bago natin tingnan yung panghuli, apat lang ito, mga kapatid, inyo pong pansinin itong Philippians 2:2, mga kapatid, King James Version. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. This is the mind of God. This is the mind of Christ, mga kapatid. Like-minded, having the same love, with Christ, being one of one accord, of one mind. Ito po yun, mga minamahal na mga kapatid. Ito yung pangako ng Panginoon. Fulfill ye my joy. At yan po ibibigay sa atin ng Panginoon by virtue of our kumbaga yung pagpapasakop sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ito, alam niyo, mga kapatid, habang ginagawa ko itong presentation na to, nakikita ko yung aking sarili. I am a fallen one. Nagkasala ako. Marami akong kasalanan. At malimit na pinipighati ko pa yung banal na Espiritu. Malimit na tinatanggihan ko yung kapangyarihan nito. And praise God, mga kapatid. Ito po'y wake-up call sa ating lahat. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, yon. Panghuli, mga kapatid. Okay? Malapit na po tayo, mga kapatid. All true transformation flows from Christ, the unlimited source of power. Amen, mga kapatid. Lahat ng tunay na pagbabago ng karakter, ng ugali po natin ay dumadaloy galing kay Kristo. Sapagkat siya yung pinagbubukalan ng unlimited source ng kapangyarihan. Amen, mga kapatid. Kaya sa ganang atin, yung ating katuwiran, sabi ni David, sabi sa Isaiah din, maruming basahan yung katuwiran po natin. So para magkaroon tayo ng hindi maruming katuwiran, ano ang ating gagawin, mga minamahal na mga kapatid? Lumapit siyempre tayo dun sa unlimited source of power. Okay? Kaya yung nagsasabing mahirap, imposible, suntok sa buwan. Di ba may mga ganun pa, mga kapatid? Sabi ni Sir Gideon Pameronag, suntok sa buwan yung ginagawa mo, yung sinasabi mo. Mga minamahal ko, mga kapatid, ngayong umaga gusto ko pong nating maunawaan. Suntok sa buwan dahil malayo tayo sa Panginoon. Suntok sa buwan na magawa natin yung isang transformation dahil hiwalay tayo kay Kristo. Pero kung tayo po'y nakakonect, kung tayo po'y konektado, kung tayo po'y laging nasa Kanya, mga kapatid, sabi rito, all true transformation flows from Christ. Amen? The unlimited source of power. Kaya yung aking kabanalan, yung inyong kabanalan, yung inyong katuwiran, hindi sa inyo yun, hindi sa akin yun, mga kapatid. Yun ay galing sa Diyos. Yung inyong pagiging mabuting kapwa, yung pagiging mapagkawang gawa, mga kapatid, yung paggawa ng kabutihan, yung hindi mapag-imbot, yung hindi sinitingnan ang sariling kapakanan, kundi tinitingnan yung kapakanan ng iba. Mga kapatid, hindi sa inyo yun. Hindi sa akin yun. Galing po yun sa unlimited source of power. No other than
Jesus Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga na muling ibinalik tayo doon sa estado na si Kristo at si Kristo lang, mga kapatid. Okay? So, ito na po yung panghuli. All true transformation is flows from Christ, the unlimited source of power. Okay. So, ano pong meron po dito? No? Sabi po ng ating pong tagapagpaalala, ano po, ang ating pong kinikilalang pinagkalooban ng wisdom ng Diyos, Sister White. Sabi rito, as our example, we have one who is all and in all. Ayan, mga kapatid. No? Yan na yung topic po natin. As our example, Christ is our all and in all. The chiefest among 10,000. No? One whose excellency is beyond comparison. Kaya hindi natin pwedeng i-compare, mga kapatid, comparison. He graciously adapted his life for universal imitation. See, mga kapatid, no? Kaya lahat, mula Greenland, North Pole hanggang South Pole, no? East to west, mga kapatid, north to south, na bahagi ng sanlibutan, all people, no, ay pwedeng ma-access, no, ito pong kapangyarihan, no? Walang ano po, hidden password, no, mga kapatid, no? Ang password na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nandun sa John 3:16. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So all true transformation flows from Christ. Pinanggagalingan, pinagbubukalan. No? Hindi ko pwedeng ipagmayabang, mga minamahal na mga kapatid. Ano po, Tia Loding, ano po, good morning po. Hindi ko pwedeng ipagmalaki. No? Ako'y mabuti, ako'y mapagkawang gawa, ako'y mabait. Ang totoo niyan, mga minamahal na mga kapatid, wala tayong sariling kabaitan. Yun pong lahat ng kabaitang meron ikaw, meron ako. Yun po'y galing sa Panginoon. At intentionally, ipinamumuhay po natin ang ating pong Panginoon. Kaya, di ba may talata, hindi na talata na, no? Hindi na ako, kundi si Kristo na yung nabubuhay po sa atin, mga kapatid. Ano? So He graciously, sabi rito, He graciously adapted His life for universal imitation, united in Christ, where wealth and poverty, ang kayamanan at ang kahirapan, majesty and abasement, unlimited power and meekness and lowliness, which in every soul who receives Him will be reflected in Him through qualities. Ang ganda, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Kaya, purihin ang ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. No? The wisdom of the greatest teacher the world has ever known was revealed. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ipinahayag. Kaya ngayong umaga po, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, all true transformation flows from Christ, the unlimited source of power. Amen, mga kapatid. Kaya bago tayo mag-conclude, i-recall po natin muli. I-recall po natin uli. No? Mga kapatid, In Him was life, and the life was the light of men. Ano nga yung una, mga kapatid? When holiness becomes a priority, life finds its true direction. Si Kakang Loding lang, di ba, mga kapatid, no? Kilala ko yung buhay ni Kakang Loding, ni Tia Loding. Mga kapatid. And when she was transformed by God, kaya, tiyang, talagang praise God, no? Yung dating buhay ay hindi na yung buhay na yun. She was transformed, no, by Christ. Kaya ginawang priority yung holiness, yung perfection ng character. And anong nangyari na ngayon? Nagkaroon ng direction yung buhay. Amen, mga kapatid. Kaya marami makakapag-testify. Pangalawa, mga kapatid, despite the fall, no, despite ang ating pagkahulog sa kasalanan, God still makes perfection a character possible for humanity. Hindi dahilan. Hindi dahilan, no, na tayo po'y nagkasala o makasalanan. Okay? Transformation becomes possible when we receive
as we receive Christ and live by the mind of Christ. And panghuli mga kapatid, ano yung panghuli mga kapatid? Ano yung pang-tatlo? Despite the fall, God makes the perfection of character possible to humanity. And pang-apat po mga kapatid, transformation becomes possible as we receive and live by the mind of Christ. Before we end today, mga kapatid, gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat na lahat po ng transformation ay galing kay Kristo. At ito po yung ating concluding Bible verses ngayong umaga, mga kapatid. Anong sabi po rito? Be ye all of one mind, having compassion one another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Yan mga kapatid. Sinong nagsabi nito? Hindi ako. Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, ginamit siya ng Panginoon upang malaman po natin ang bagay na ito. Be ye all of one mind, having compassion one another, love as brethren, be pitiful, be courteous. And another Bible verse, Hebrews 12, 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Tabing walang liwag natin. Yung mga pabigat. Marami tayong mga pabigat. Anak, trabaho, mga kapatid, yung ating, marami tayong mga pabigat sa mga iniisip natin sa araw-araw, anong kakanin, anong isuot, ano yung bahay natin, etc. Mga kapatid. Dami nating mga pabigat. Pero ang sabi ng Panginoon, let us lay aside every weight and the sin, lalo na yung kasalanan nagpapabigat sa atin, which that so easily visit us, and let us run with the patience the race that set before us. Pinapatakbo tayo ng mga kapatid. Let us run the race. Mga kapatid, sangayon po sa Romans, mga kapatid, or Hebrew, mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng ating po Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. Sa Tagalog, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat. Dami nating pabigat. Yung sarili natin minsan, pabigat. Mga kapatid, yung pagiging makasarili, mga pabigat, dami nating pabigat. At ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin, tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Kaya mga kapatid, magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Tumakbo tayong may pagtitiis, mga kapatid. And verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand, and is set down at the right hand of the throne of God. Si mga kapatid, pagmasdan natin sa lahat ng mga ito, mga pabigat, mga kung ano-ano pa man, sinong ating pagmamasdan mga kapatid? Si Kristo. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, yung pagpapasakdal ng kasalanan, ng pagpapasakdal sa atin po bilang makasalanan, mga kapatid. Si Kristo po yun. Siya po nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan. Siya'y umupo sa kanang trono ng ating pong Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, look to Jesus. Looking to Jesus as the author and finisher of our faith. Mga kapatid, amen? Kaya ngayong umaga po, ako po'y naniniwala na tayo po'y pinagpala ng ating pong Panginoon. Ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid, na yung mga paalala sa atin ay enough, mga kapatid, upang tayo po ay manatili, magkaroon ng kaisipan na kay Kristo. In that way, mga kapatid, we will be transformed by constant beholding. We are transformed, mga kapatid. Yung magpakatatag po tayo, manatili tayong nakatingin doon sa may likha at magtatapos ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Okay, mga kapatid? So, thank you so much. Good morning po sa lahat. Gusto ko mong, bago tayo manalangin, binabati ko si classmate ko, si Althea. Praying for your wholeness. And then kapayapaan, katiwasayan ng buhay.
si Sister April Jane, good morning din po. Kay Sister Melissa, kay Sister Maria Teresa Kasidsid, good morning po. Kay Brother Marlon, kay Brother Nick Pabella, good morning dyan sa Rojas, good morning po. Kay May Pabella dyan sa Agustin, kay Ate Olive, at yung iba pang mga silent viewers po natin. Ano, magandang umaga sa inyong lahat. Kay Sir Mark Iganya, ano po, good morning po, Sumawang, diyan po sa Cavite Mission. Kay Sir Michael Chavez, good morning po. Sa buong family ng Masangkay, good morning po. Salamat po sa inyo. And kay Sister Maricar Macaburas Agustin, Sister Maricar, keep hoping lahat ng suliranin may solusyon. Matatapos din ang lahat, mga kapatid. Ano po? Kay Ma'am Nelsie Magsino, kay Ate Lenny, good morning po. Kay Ate Olive, good morning po sa inyong lahat. Sa aking mga tiyahin na nanonood ngayon, kay Tia Inday, kay Kakang Luding ng Mataas na Kahoy, ano po, diyan po sa may itaas po ng Palsara ng Balete. Good morning po sa inyong lahat. So, maraming salamat po. Okay? So, tayo po yung manalangin na sa ating pong pagtatapos, mga kapatid. Tandaan po natin yung 4 na puntos na ating pong natutunan today. When we make holiness a priority, our life has direction. We find direction, mga kapatid. Though we fall, still God make a possible na magkaroon po tayo ng transformation. And only Christ impart that transformation. At panghuli, mga kapatid, let us always focus, let us always look to Jesus. Wherein sa Kanya nanggagaling lahat ng kapangyarihan upang tayo po magkaroon ng maayos at banal na pamumuhay, mga kapatid. Para may handa tayo sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Tayo po manalangin, mga kapatid. Our great God and our Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day that you have given us. Thank you for this time that you have reminded us that only on the power of the cross, through Jesus Christ, all our perfection, all our holiness will be achieved, will be attained. Thank you so much, Panginoon, na lahat ng aming imperfection ay mayroong solusyon. Kung kami lamang po ay tatanggapin ang biyaya ni Jesus at tatanggapin bilang personal tagapagligtas at mamumuhay sa kaisipan, sa isip na katulad ng aming pong Panginoong Jesus. At ito ay magiging posible dahil tatanggapin namin kayo at tinanggap namin kayo bilang personal na tagapagligtas. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin namin na sa aming pamumuhay, sa maghapon, padadaluyin sa amin ang pagpapalang espiritual, mahal naming Ama. Ilalayo kami sa kapahamakan, ililigtas sa mga pagkakasakit, muling ihatid kami sa aming mga tahanan na makabalik, alalahanin ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na mga karamdaman. Panginoon, dalangin namin na maghapong ito ay maging fruitful para sa amin, para sa iyong kaluwalhatian, mahal na Diyos. Ilayo kami sa mga kasalanan, magtagumpay kami sa mga kahinaan, at Panginoon, lagi nawang manatili kami sa kaisipan ng aming pong Panginoong Jesus. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang walang humpay na pakikisama ng banal na Espiritu na siyang nagbabanal at nagbabago ng buhay po natin at nagagabay sa araw-araw. Amang banal, pagpalain po kaming sama-sama ngayong umaga. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, thank you so much po. Ano po, we'll try to communicate to Pastor Rada na makasama natin tomorrow. Sana po makasama natin tomorrow siya. Dito po mga kapatid, araw po ng Thursday. So thank you so much sa inyong lahat. God bless and stay safe, mga kapatid. And salamat din po. Please continue to pray for the ministry. Ipag-pray nyo rin po ako, mga kapatid. Lagi nyo po akong panalangin, mga kapatid. So, may mga struggle din po tayo in life, mga kapatid. So, salamat sa inyo po mga panalangin. God bless again and good morning po. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach,
Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go.